Welcome po sa Larsky Vlog TV. So ito po ipinapakita ko sa inyo ngayon ang effect ng nozzle natin na 1/2. So ito po yung gamit ko. Kung napapansin niyo yung apoy niya ay ganun po. Hindi pa po naabot yung talagang dami ng oil nito. Mas lalakas pa po ito kapag tama na yung oil. Ito yung pagsisindi pa lang natin. In-estimate natin na tamang-tama lang po na makapagpakulo ng sinaing. Yan. So ganun po yan. At pag hihina na yung apoy niya, tamang-tama po na kukulo na rin po itong ating isinaing. At doon na po tayo magdadagdag ng maintenance. Patak-patak na lang po. Yan, hindi ko pa po inopen yung valve. Close pa po. Yan, tingnan ninyo. At yan, parang umiinit na yung tubig sa sandali pa lang na paglalagay natin dahil bunga po yan ng pressure sa top. So 8 po yung pressure niyan. Ito, mga butas niyan. Okay, actually itong ko natin dinidemo ko ngayon ay aabot na po ng 1 taon. So yung chamber burner po natin ay hindi pa po nakulangan. Kahit na GI po yan, na talagang tatagal po yan. Ayan, sabi na sa loob lang ng 6 months o ano man dyan, hindi po ganun pa rin po kakapal yung chamber natin. Nasa pagmiminti na lang po yan. Ayan. So kung papansin niyo, mula po nang inilagay natin yung ating kaldero, malit lang din naman po yung isinaing natin dito. Ayan. So gamit ko pa rin po itong battery pack. Matagal, may halos mag-1 taon na rin po ang kuha natin ito mula nung iblinag ko to. Ayan. So ginamitan ko po dito para wala na siyang wiring. Ini-charge ko lang po. Every 3 days ko lang ini-charge tong battery pack. Nagagamit ko ng loob ng 3 araw. Ayan. Pag 2 araw na to 11.8 pa lang, 11.9 volts siya. Nakapapandar pa yan. Hanggang 9 volts po kaya niyo pang pandarin yung fan. Ayan, kumulo na mula nung ililagay natin, isinaing yan. So effective po yung overflow. Ayan. Kaya hindi na po tayo nasasayangan ng oil kasi pag sobra na, binabalik lang po natin sa tangke kapag tagalan. So ito po yung advantage ng may overflow. So napakainan po gamitin yung tamang-tama lang po talaga sa pang-household. Kahit na medium po yung ilalagay natin dito na kawali, talagang kaya niyang makakapagluto din po. Kahit na medium yung lulutuin natin. So sa tamang patak lang po ng oil. Ayan. Ayan, dahil sa kulong-kulo na siya at napapansin na bumaba na yung po yung apoy niya. Ayan. Medyo maliit na po yung oil niyan. Konti na lang, kaya doon na po tayo lalagay ng maintenance. Patak-patak na lang po. Ayan. Saka na po tayo magsisitap ng patak-patak per second. So yan po, ay kailangan lang po talaga natin ng initiative po dito sa pagluluto. Kailangan natin na magkaroon ng kaalaman kung paano siya gagamitin. Napakadali na lang din naman pong pag-aralan ang paggagamit nito. Pag nasanay na po kayo, may enjoy na ninyo yan. Paano gamitin. Yan. So ayan.
pansinin nyo yung apoy niya, talagang bumaba na, hindi na tulad kanina. So ganun lang din naman po ang tamang paggamit nito, proseso sa paggagamit. Ayan, dyan na tayo magsusupply ng maintenance na patak-patak lang din po. Kasi kung gusto nating palakasan ulit yan, bigyan lang po natin ng mabilisang patak din. Ganun, at babalik yung dati niyang apoy. Ayan, ganun lang per seconds lang po yan. So maintain na po yung ganyan na apoy din. At saka maliit lang din po yung hangin natin. Nasa 50% lang po yung ikot niyan. Ayan, pansinin nyo. So, maganda pagkaluto niyan. Kaya ito po yung dinidemo ko lagi na kailangan natin, ito po yung burner natin, yung nozzle burner na ginagamit natin.